At kaugnay pa rin sa isinasagawang traslasyon at lagay ng daloy ng trapiko sa pista ng Itim na Nazareno, makakapanayam natin ngayong umaga dito mismo sa Quiapo. Magandang umaga po, sir, si MMDA Chairman Francis Tolentino. Good morning po, sir. Good umaga sa inyo mga viewers. Okay, sir, kanina po nandun kayo mismo sa Quirino Grandstand. Hindi natapos yung misa. Kwento niyo po, sir, yung experience. Ano po ba yung nangyari? Siguro merong miscommunication doon sa flank malapit sa Manila Hotel. Kasi akala nila nung kumakanta na, nung maawit patapos na. So, meron ilang mga mamamasa na naunang nag-surge papunta doon sa parang pinaka-tube ng Andas. So, naggayahan na yung iba. Although tinuloy naman yung komunyon doon sa gilid ng grandstand, ganun din nangyari last year yung before communion o after communion, nag-surge na yung crowd. So, siguro sa i-consult natin sa parokya next year kung paano may improve yung sitwasyon na matapos man lang yung Holy Mass. So may balak ba kayo na baguhin yung sistema? Hindi po ako yun. So siguro i-consulta lang na patapusin muna yung misa bago ilapit yung Andas. Okay. Pero napansin din namin na pagkatapos nung dagat ng mga tao na dumating doon sa Quirino Grandstand, ngayon mukhang malinis na yung Quirino Grandstand. Ano ba yung ginawa nating strategy para malinis kaagad yung mga basura? Hindi lang tayo yun although naglinis doon ang MMDA, merong private groups kagaya nung criminology students na nag-volunteer din. Nandun din yung City of Manila, may component din itong parokya. So tulong-tulong lang po yun. Alright. Tapos meron tayong mga isinarang kalye. Meron po tayo, sir, na isinarang mga kalye para dito sa traslasyon. Ano pong ine-expect natin dito sa Kalakhang, Maynila na magiging lagay ng trapiko sa buong maghapon, sir? Yung request natin, yung mga wala naman gagawin sa lungsod na Maynila, iwasan muna. Pero hindi may iwasan yung epekto ng trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City. Lalong-lalo na ito malalaking truck ngayon, padadaanan, pas nagtahan para makapunta ng pier. So itong mga Ramon Magsaysay, may epekto po yan. Ito yung papunta ng Puresa, may epekto po yan. So hanggat hindi po natatapos to, 18 hours from now, palagay ko, yung boundary ng yung Santa Mesa area may epekto po sa bigat na traffic. Tapos I understand, meron din kayong sinet-up ng mga CCTV cameras. Tama po ba? Para saan po ito, sir? For the first time, na-cover natin itong Quiapo ngayon. Meron tayong CCTV camera sa Jones Bridge. At mamaya, doon sa ilalim ng MacArthur and even Jones, meron tayong mga rubber boats at paramedics para mag-assist sa mga kababayan. May rubber boats? Oo. Para saan po ito, sir? Mamaya, yung tugboat natin nasa ilalim ng Jones Bridge kasi traditionally, yung banda natin, doon tumutugtog sa ilalim ng tulay. Pero yung rubber boats, just in case may mga paramedics tayo na nandun sa rubber boats. Alright. Tapos aside from that, meron nga kayong mga first aid stations din po ba ang MMDA na nakakalat din dito, sir? Katulong po yung nagtaya po tayo sa Manila Doctors and De Ocampo Memorial Hospital. Katulong po natin ang LGU ng Caloocan, Marikina, and Malabon. Plus of course, DOH and the City of Manila and Philippine National Red Cross. Meron po ba kayong abiso sa mga motorista sa buong maghapon po na balak pong pumunta pa dito sa Quiapo? Siguro mas mainam po mag-park na lang tayo sa City Hall area, maglakad na lang. Maglakad na lang. Kasi hindi na talaga kakayanin. Puno na talaga ito. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Francis Tolentino, MMDA Chairman. Thank you, sir. Maraming salamat po.